Sa likod ng mga balita, social media at pang-araw-araw na problema, may iilang tao na nakikipaglaban sa mga digmaang hindi kailanman nakikita ng mga mata. Paano kung isa ka sa kanila? Paano kung ang mga mabibigat na pagsubok sa buhay mo ay hindi parusa, kundi patunay na ikaw ay may mas mataas na layunin? Sa video na ito, tatanggalin natin ang maskara ng tinatawag na chosen ones. Ang mga taong dumaraan sa matitinding espiritual na laban at kung paano ang pananampalataya ang nagiging sandata nila sa digmaang hindi nakikita. Nakaramdam ka na ba na parang sinusubok ka ng lampas sa kaya mo? Na tila may puwersang humihila sa iyo palabas ng comfort zone mo? Hindi ka nasisira. Ikaw ay hinuhubog. Ang video na ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pag-unawa kung bakit ang mga pinili ay dumaraan sa mas malalim na pagsubok at kung paano ang matibay na pananampalataya ang nagbabago sa kanila. Hindi lang para magtagumpay, kundi para magbago bilang tao. Ang mga di nakikitang pasanin ng mga pinili. Bakit ang mga taong may dakilang calling ay kadalasan dumaraan sa dakilang pagsubok? Ang katotohanan, kapag mas mataas ang layunin, mas mabigat ang paghahanda. Sa kasaysayan at kasalukuyan, makikita natin ito. Si Jose ay pinagkanulo ng sariling kapatid bago naging governor ng Egypt. Si Moses naman ay tumakas muna bago naging leader. Si David ay hinabol ni Saul bago naging hari. Hindi sila naghirap kahit pinili sila. Naghirap sila dahil pinili sila. Binabasag natin ang maling paniniwala na kapag chosen one ka, madali ang buhay. Sa totoo lang, mas mahirap ang landas, pero mas makahulugan. Ang tunawan ng banal na layunin, the crucible of divine purpose. Ang pagsubok ay parang apoy, hindi para sirain ang ginto, kundi para linisin ito. Narito ang mga karaniwang espiritual na pagsubok ng mga pinili. Una, mag-iisa. Pakiramdam mo, walang nakakaintindi sa iyo. Pangalawa, pagdududa. Kahit ikaw ay may pananampalataya, may mga gabing nagtatanong ka sa Diyos. Pagkakanulo. Minsan, ang nananakit ay ang mga pinakamalapit sa iyo. Matinding pressure. Parang may inaasahan ang mundo sa iyo kahit hindi mo alam kung bakit. May mga laban na gawa ng sarili nating desisyon, pero may mga pagsubok na sadyang pinahintulutan ng Diyos upang ihanda tayo. Ang hamon? Kilalanin kung alin ang alin. Kilalanin kung alin ang mga laban na ating ginawa at kung alin ang mga laban o pagsubok na sadyang pinahintulutan ng Diyos para sa atin. Pananampalataya bilang di matitibag na angkla. Ang pananampalataya ay hindi lang paniniwala. Ito ay aktibong paniniwala. Paano palalimin ang pananampalataya sa gitna ng unos? Una, panalangin. Pangalawa, meditation at katahimikan. Doon madalas magsalita ang Diyos. Salita ng Diyos, gabay kapag magulo ang isip. Komunidad, huwag mag-isa. May lakas sa sama-samang pananampalataya.
Minsan, ang gabay ng Diyos ay tila salungat sa lohika. Minsan, ang gabay ng Diyos ay tila salungat sa lohika. At minsan, hinahayaan kanyang dumaan muna sa dilim para mas makita mo ang liwanag. Paglabas na mas matibay. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi kung gaano kakabilis nakaahon, kundi kung sino ka nang ikaw ay nakaahon. Mga biyayang dala ng pagsubok, mas matibay na loob, mas malalim na malasakit sa iba, mas malinaw na direksyon, mas malapit na ugnayan sa Diyos. Ang mga sugat mo ay hindi kahinaan. Yan ang ebidensya ng proseso. Yung dating sakit, nagiging hakbang patungo sa tadhana. Ang iyong banal na tawag, hindi lang ito tungkol sa chosen ones, ito ay tungkol sa iyo. Kilalanin ang sarili mong calling. Unawain ang mga pagsubok bilang bahagi ng disenyo. Simulan ngayon, maglaan ng oras sa pananampalataya, ayusin ang pananaw sa nakaraan, yakapin ang proseso. Ang pinakamabigat na laban ay kadalasang tanda na ikaw ay papunta sa mas malaking layunin. Naisip mo na bang ikaw ay nakalaan sa higit pa, pero tila dinudurog ng mga hindi nakikitang pagsubok? Ang video na ito ay paalala. Ang mga espiritual na laban ng mga pinili ay hindi sumpa. Ito ay daan patungo sa lakas, kaliwanagan at mas malalim na connection sa Diyos. Kung ikaw ay dumaraan sa unos, huwag kang bumitaw. Ang pananampalataya mo ang iyong angkla. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikomento sa ibaba kung ano ang mga pagsubok na iyong dinaraanan bilang isang chosen ones. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Tayo'y manalangin. Pagpalain mo, O Diyos, na walang simula at walang katapusan ang lahat ng iyong mga pinili. Bago pang simula ng mundo, alalayan mo sila sa pagharap sa mga taong may mga masasamang puso, matatalas na dila at masasamang pag-iisip. Bigyan mo pa kami ng karunungang hindi mapapantayan ng sinuman upang malaman nilang ikaw nga ang Diyos na pinagmula ng mga karunungang hindi mula sa sanlibutan. Salamat sa iyo, Panginoong Yehova, sa iyong kapay at pagmamahal. Shalom.